Conjugal property of gains. Ito raw yung pagmamay-ari, ito daw yung rule o yung scheme na ginagamit bago pa mag-take effect ang family code, which is August 3, 1988. So kung kinasal kayo bago mag 1988, ay conjugal property of gains ang ruling nyo. Okay? So ano tong conjugal property of gains? Yung included dun sa conjugal property of gains is yung income nyo, yung salaries, kung kumikita yung property nyo, sa inyo yon as conjugal, as mag-asawa, kasi it assumes na during the marriage na yan. So yung hindi kasama pag conjugal property of gains is yung property na property bago pa kayo ikinasal. Kung may property kayo bago kinasal, sa inyo lang 'yon. Okay? Sa inyo lang 'yon. Kung meron kayong lupa, meron kayong bakanting lote na hindi pa pinatatayuan ng bahay, na nakuha nyo bago kayo mag-asawa, sa inyo lang 'yon. Hindi pwedeng pagmamay-ari ng asawa nyo rin. Okay? Okay, kung may property kayo na ipinamana, pag may property kayong dinonate o binigay, kung may property ipinamana sa inyo, bago pa kayo ikasal, sa inyo lang yan. Yan. Conjugal property of gains. Kung may property kayo, ayun, mali, ulitin natin. Properties inherited or donated during the marriage. So, ibig sabihin, kung may property kayo na ipinamana at ibinigay sa inyo ba, may mga mayaman yung mga galing kayo sa may kayang pamilya, binigyan kayo ng bahay, binigyan kayo ng lupa. So, sa inyo lang yon, hindi nyo pwedeng isama yon sa conjugal, hindi nyo pwede sabihin conjugal property yon, kasi ibinigay sa inyo yon ng inyong mga magulang. Pag galing sa magulang nyo o galing sa mga taong kamag-anak nyo, hindi pwedeng ariin ng mag-asawa mo yon. That is before August 3, 1988. Conjugal property of gains. Pag sinabi mo namang absolute community of property, yan. Ito na yung ginagamit sa family code. Pag kayo ay kinasal pag kayo ay kinasal August 3, 1988 onwards, ito na kayo absolute community of property. So lahat ng property nyo habang kasal kayo kasama, no? Yung absolute community of property, magsisimula yon the moment na kinasal kayo. Kinasal kayo nitong araw na to, kinabukasan nyo na yon na lahat ng property nyo conjugal na. Sa inyo parehong mag-asawa yan. At lahat ng property equally sa inyo. Paghahati ay sa inyo pareho yan, equally shared. So yung hindi kasama, yung hindi kasama sa absolute community of property is properties na ibinigay sa inyo. Binigyan kayo ng kamag-anak nyo. Binigyan kayo ng nanay nyo tsaka ng tatay nyo. Hindi kasama yon. Kung ano yung property yung binigay nila. Unless dineclare, unless dineclare na conjugal property yun. Halimbawa, may binigay sa inyong bahay at lupa, hanggat hindi sinasabi nung magulang nyo na sa inyo tong mag-asawa, na may black and white o may kasulatan na naka-specify, witness by a lawyer o attestator, ayun.
Pag hindi sinabing conjugal property, ibig sabihin, dun lang yun sa anak nila. Pag sinabing conjugal property. Okay, yung properties na may exclusive use. Kasi may sa mga mayayaman siguro to, di ba? Kung exclusive lang sa kanila yung property na yun, so hindi kasama yun sa conjugal property kasi exclusive. At dito rin pumapasok yung properties na na-acquire. Properties na na-acquire na may legitimate descendants from a previous marriage. So, halimbawa, nag-asawa ulit dahil namatay yung unang asawa. So, kung ano yung property noong sa first marriage, hindi kasama yung property na yon sa conjugal property nung pangalawang asawa. Kumbaga, sa inyo lang yon, sa first marriage lang yon. Minana mo yon dun sa nauna mong asawa, so sa'yo lang yon. Pero hindi mo pwede sabihin yung pag-aari ng asawa mo kasi second marriage na yan. So, nire-respeto pa rin nila yung first marriage mo kasi sinabi, have descendants to a second marriage kasi assuming na may mga anak kayo, yung mga anak nyo ang magmamana nun. Yung mga anak mo sa first marriage mo, if ever namatay o na-annulled yung marriage nyo. So, yun lang po.